No, ako'y 84 na ngayon. At may isang bagay akong aaminin sa'yo, hindi lahat ng dala mo sa buhay dapat mong dalhin hanggang dulo. May mga bagay akong iningatan ng maraming taon. Akala ko mahalaga, akala ko kailangan ko, pero sa huli, sila pala ang unti-unting kumakain sa oras ko ilan sa lakas ko, sa buhay ko. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Hindi yung nawalan ka ng mga bagay, kundi yung huli mo nang na-realize na dapat matagal mo na silang binitawan. Kung malapit ka nang magretiro, o kahit nagsisimula ka palang mag-isip tungkol dito, makinig ka sa akin. Hindi ito payo, ito ay babala dahil may 10 bagay na kapag hindi mo binitawan ngayon, darating ang araw na ikaw ang bibitawan ng oras. Una, ibenta mo na ang bahay na hindi na akma sa buhay mo. Alam kong mahirap to, lalo na kung doon mo pinalaki ang mga anak mo, doon naganap ang mga tawanan, ang mga iyakan, at lahat ng alaala ninyo bilang pamilya. May kaibigan ako dati, si Mang Ernesto. May bahay siya sa probinsya, malaki. May bakuran pa. Doon lumaki ang 5 niyang anak. Pero nung tumanda na siya, mag-isa na lang siyang nakatira doon. 3 kwarto ang hindi na nabubuksan. Hagdan na hindi na niya kayang akyatin. At bakuran na dati niyang minamahal. Pero ngayon, pabigat na sa katawan niya. Ilang beses siyang sinabihan ng mga anak niya, "Pa, lumipat ka na lang malapit sa amin." Pero ayaw niya. Sabi niya, nandito lahat ng alaala ninyo. Hanggang isang araw, nadulas siya sa hagdan. At hindi na siya nakabalik sa bahay na yon. Gusto kong maintindihan mo to. Ang bahay, pader lang yan. Ang alaala, dala mo yan kahit saan ka magpunta. Kung ang tinitirhan mo ngayon, mas mabigat na kaysa masaya, baka panahon na, nabitawan mo na. Pangalawa, tigilan mo na ang pagsalo sa problema ng mga anak mong matanda na. Alam ko, bilang magulang, gagawin mo ang lahat para sa anak mo, kahit matanda na sila. Kahit may sarili na silang buhay, anak mo pa rin sila. Pero minsan, sa sobrang pagmamahal, hindi mo napapansin na hindi mo na sila tinutulungan, kundi hinahadlangan mo na silang matuto. Naalala ko ang panganay kong anak. May panahon na lagi siyang lumalapit sa akin. May problema sa pera, sa trabaho, sa desisyon. At ako naman, laging nandyan, laging sumasalo, laging nag-aayos. Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin, hindi mo siya tinutulungan, ginagawa mo siyang umaasa. Masakit marinig pero totoo. Kaya tinigil ko, hindi dahil wala na akong pakialam, kundi dahil mahal ko siya. Ilang buwan kaming hindi nag-usap. Masakit yun. Pero alam mo kung anong nangyari. Natuto siya. Tumayo siya sa sarili niyang paa. At balang araw, maiintindihan din nila na hindi lahat ng tulong ay kabutihan. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang marunong bumitaw. Pangatlo, ibenta mo na ang mga bagay na mahal pero hindi mo naman ginagamit. May mga gamit ka ba dyan sa bahay na matagal mo nang hindi hinahawakan? Pero ayaw mo pa ring bitawan kasi sabi mo sa sarili mo, mahal yan, sayang naman, o baka magamit ko pa balang araw. Ganyan din ako dati. May kakilala ako, si Mang Roberto, may bangka siya, maganda, maayos, mahal. Lagi niyang sinasabi, dito ako sumasaya. Pero alam mo kung gaano kadalas niya itong ginagamit? Halos hindi, siguro ilang beses lang sa isang taon. Pero bawat buwan, may bayad, may maintenance, may iniisip. Isang araw, tinanong ko siya, kailan ka huling sumakay diyan? Napaisip siya. Matagal bago siya sumagot. Doon niya na-realize na mas marami na siyang iniintindi kaysa sa saya na naibibigay nito. Nung ibinenta niya, alam mo ang sabi niya sa akin? Parang gumaan ang pakiramdam ko. Ganun ang mga bagay. Hindi lang sila basta nakatambak, dinadala mo sila sa isip mo. Kung may mga bagay kang hindi mo na ginagamit, pero patuloy kang binibigatan, baka panahon na napalayain mo rin ang sarili mo. Pang-apat, bitawan mo na ang sasakyang hindi mo na kailangan.
simple lang 'to, pero maraming hindi gumagawa. Kung hindi ka na pumapasok sa trabaho, kung madalas nasa bahay ka na lang, tanungin mo ang sarili mo, kailangan mo pa ba talaga ng dalawang sasakyan? May kapitbahay ako dati, mag-asawa silang pareho ng retirado, may dalawang kotse, pero isa lang ang ginagamit, yung isa, nakatambak lang sa garahe. Minsan nga, inabot na ng alikabok, hindi na pinapaandar, hanggang sa halos mabulok na lang doon, pero patuloy pa rin ang gastos, rehistro, maintenance, insurance, kahit hindi naman nagagamit. Isang araw, nagdesisyon silang ibenta na. Alam mo kung anong ginawa nila sa pera? Nagbakasyon. Matagal na nilang pangarap. Unang beses nilang makita ang dagat na hindi nila kinalakihan. Magkahawak ang kamay. Tahimik, masaya. Minsan, hindi mo kailangan ng mas maraming bagay, kundi mas maraming alaala. Kung may hawak kang bagay na hindi mo naman na ginagamit, pero kumakain pa rin ng oras at pera mo, baka panahon na napalitan mo yan ng karanasang hindi mo makakalimutan. Panglima, bitawan mo na ang pagkakakilanlan mo sa trabaho. Ito ang pinakamahirap, hindi dahil mabigat, kundi dahil hindi mo agad napapansin. Sa loob ng maraming taon, nakilala ka ng tao dahil sa trabaho mo. Siya yung guro, siya yung engineer, siya yung may-ari ng negosyo, at unti-unti, doon mo rin binuo ang pagkatao mo. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan mo nang tumigil, magretiro, at bigla mong mararamdaman parang may nawala sa'yo, parang hindi mo na alam kung sino ka kapag wala na yon. Ganyan ang nangyari sa akin. Pagkagising ko isang umaga, tahimik ang lahat, walang naghihintay sa akin, walang tumatawag sa pangalan ko dahil sa trabaho ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang wala akong silbi, masakit yon, tahimik pero mabigat. Pero doon ko naintindihan na hindi ako ang trabaho ko. Hindi doon nagtatapos ang pagkatao ko. Bago ka magretiro, hanapin mo na kung sino ka. Bukod sa ginagawa mo, dahil kung hindi, darating ang araw na mawawala ang trabaho mo at parang mawawala ka rin. Pang-anim, pakawalan mo na ang mga sama ng loob. Ilang taon ka nang may dinadala sa dibdib mo. Galit, tampo, hinakit sa isang tao na matagal mo nang hindi kinakausap. Ako, may nakaaway ako noon, kamag-anak ko pa. Halos 30 taon kaming hindi nag-usap. Kung bakit, sa totoo lang, hindi ko na maalala. Pero pinili kong hawakan ang galit, araw-araw, taon-taon. Hanggang sa isang araw, balita na lang ang dumating sa akin. Wala na siya. At doon ko na-realize, wala na akong pagkakataon. Hindi ko na masabi ang pasensya ka na. Hindi ko na maibalik ang mga taon na nasayang. Alam mo kung gaano kabigat yon. Mas mabigat pa kaysa sa galit na pinanghawakan ko. Kasi ang galit, pwede mong bitawan kahit kailan. Pero ang oras, hindi na bumabalik. Kung may tao kang hindi kinakausap ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Karapat-dapat ba ito sa natitirang oras ko? Minsan, ang pride ang pinakamahal na bagay na hawak mo at wala itong ibinabalik sa'yo. Bumitaw ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Pang-7, tigilan mo na ang pag-aalala sa iniisip ng iba. Ilang taon mong inubos sa kakaisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao, kung ano ang iisipin nila sa'yo, sa desisyon mo, sa buhay mo, sa taong mahal mo. Ako rin ganyan dati. Takot akong husgahan, takot akong pag-usapan, hanggang sa dumating ang panahon na napagod na ako. Napagod akong mamuhay para sa opinyon ng mga taong hindi naman talaga nagmamahal sa akin. Alam mo ang totoo, karamihan sa kanila, hindi naman talaga nakatingin sa'yo, abala sila sa kakaisip kung ano rin ang iniisip mo tungkol sa kanila. Sayang ang oras, sayang ang buhay. May mga desisyon ako noon na hindi ko ginawa dahil lang sa takot. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang pagsisisi. Kaya ngayon, kung may gusto kang gawin, kung may gusto kang suotin, kung may gusto kang mahalin, gawin mo. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang opinyon nila ang magpapasaya sa'yo, ikaw lang. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka huhusgahan, sasamahan ka nila.
Pangwalo, bitawan mo na ang kontrol sa lahat ng bagay. Alam kong gusto mong siguraduhin na maayos ang lahat, lalo na pagdating sa pamilya, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Gusto mong gabayan sila, protektahan sila, ilayo sa pagkakamali. Pero minsan, sa sobrang paghawak mo, nasasakal sila. Naalala ko ang anak kong babae. May mga decision siya noon na hindi ko sinang-ayunan at pilit kong kinokontrol. Pinipilit kong sundin niya ang gusto ko. Hanggang sa isang araw, sinabi niya sa akin, "Pa, hayaan mo naman akong matuto sa sarili kong buhay." Masakit marinig, pero totoo, hindi mo kayang kontrolin ang lahat at hindi mo dapat kontrolin dahil ang bawat tao may sariling landas, may sariling pagkakamali at may sariling aral na kailangan nilang matutunan. Kung hahawakan mo sila ng mahigpit, lalayo sila. Pero kung papakawalan mo sila, babalik sila sa'yo. Ang tunay na pagmamahal, hindi pagkontrol, kundi pagtitiwala. Magtiwala ka sa kanila at sa pagpapalaki mo sa kanila. Pangsyam, tigilan mo na ang pagiging perpekto sa lahat. Alam mo ba kung gaano karaming gabi ang nasayang ko kakaisip sa maliliit na pagkakamali, mga bagay na halos walang nakapansin, pero ako, hindi ko makalimutan. May mga ginawa ako noon na gusto kong perpekto, lahat dapat tama, walang mali. Pero habang tumatagal, napansin ko, hindi ako umaabante, natatakot akong magsimula dahil baka hindi maging perpekto. Sayang, napakaraming pagkakataon ang lumipas. Ngayon, naiintindihan ko na hindi mo kailangan maging perpekto para mabuhay ng maayos. Ang mahalaga, gumagalaw ka, umaabante ka. Ang buhay, hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapatuloy. Kung hihintayin mong maging perpekto ang lahat, baka hindi ka na makapagsimula. At darating ang araw, natitingin ka sa likod at sasabihin mo, sana sinubukan ko. Huwag mong hintayin yon, simulan mo na. Kahit hindi perpekto, kahit may mali, dahil sa huli, mas mahalaga ang ginawa mo kaysa sa pinlano mo lang. At panghuli, itigil mo na ang salitang balang araw. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, balang araw gagawin ko yan, balang araw maglalakbay ako, balang araw tatawag ako, balang araw sasabihin ko sa kanila kung gaano ko sila kamahal. Ganyan din ako dati. May listahan ako sa isip ko, mga bagay na gagawin ko kapag may oras na. Pero alam mo kung ano ang natutunan ko? Ang balang araw, hindi dumarating. Tahimik lang nitong kinukuha ang oras mo habang pinapaniwala ka na may pagkakataon pa. May mga bagay akong hindi nagawa. May mga salita akong hindi nasabi agad. At nung sinabi ko na, masyado nang huli. Alam mo kung gaano kasakit yon. Yung alam mong kaya mo sanang gawin, pero pinili mong ipagpaliban. Kaya kung may iniisip kang gawin ngayon, huwag mo nang hintayin. Gawin mo na. Ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan. Ngayon, dahil ang totoo, walang nakasulat na balang araw sa kalendaryo. Ang meron lang ay ang araw na hawak mo ngayon at baka hindi na yan maulit pa. Kaya habang nandito ka pa, makinig ka sa akin. Alam mo, hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito para takutin ka. Sinasabi ko to dahil ayokong maranasan mo ang mga pagsisising dala ko hanggang ngayon. Ang buhay, hindi naman talaga tungkol sa dami ng hawak mo, kundi sa mga bagay na kaya mong bitawan para mas mabuhay ka ng magaan. Kung may nakita kang kahit isang bagay na kailangan mo ng pakawalan, huwag mo nang ipagpaliban. Simulan mo na. Ngayon, dahil habang hinihintay mo ang tamang oras, unti-unti ka ring iniiwan ng panahon. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong marinig ka. Isulat mo sa comments. Ano ang isang bagay na handa mo nang bitawan sa buhay mo? At kung naramdaman mong may tumama sa'yo, maaaring hindi ka nag-iisa. Kaya pindutin mo ang subscribe at samahan mo ako sa mga kwentong baka magbago ng paraan ng pagtingin mo sa buhay. At tandaan mo, hindi ka pa huli.
Pero huwag mong hintayin na maging huli ang lahat bago pa mahuli.